Okay, welcome back sa ating Bobot Scalper setup. So dun sa isa kasi marami pa rin yung hindi gumagana, yung double click tapos may install na automatic na sa MetaTrader 5 muna, no. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung setup na i-manual natin pagka hindi gumana. Unang-una, yung pinadala kong file sa inyo, eto siya, no. I-ano mo muna yan, i-unzip mo muna yan. Extract natin, extract all, ito. Extract all, tapos dyan lang, automatic yan, dito siya lalabas. Ngayon, may makikita kayong folder na extracted, double click mo yan at may makikita kayong Bobot Scalper, no? Pagka dinouble click mo, hindi siya gumana, malamang sa malamang ay hindi mo siya makikita sa MetaTrader 5 mo. Okay, ngayon ang gagawin natin is ika-copy natin to, copy. Ayan. Since na-copy na natin, punta tayo dito sa file. Tapos open data folder. Click nyo lang tong open data folder. At yan. May bubukas na ganito. So, hanapin nyo lang tong MQL5, double click, and then may makikita kayong experts. So, sa experts na to, double click lang, tapos i-paste nyo lang dito, paste. Right click, tapos paste. And then, ayan na siya. Ayan na yung natin, no? EA natin. Ngayon, para lumitaw siya sa ninyo, sa MetaTrader 5, click nyo lang tong Expert Advisor. Right click, tapos refresh. At dapat lilitaw na siya dito sa list ninyo. Tayo siya, no? Actually, ito. Bobot Scalper. Kung ano man yung number ninyo dito na account. And then, ang gagawin ninyo next is ilagay ninyo yung chart ninyo dito sa main screen natin. Then, ayan na siya, kunwari, no? Ayan yung chart natin. Tapos, make sure naka M1 kayo. Ayan, M1. Ayan yung M1 natin. And then, ang gagawin nyo lang dun sa EA natin, select nyo lang and then right click or pwede ninyong i-drag dito actually. Right click tapos attach to chart. Okay? Click nyo lang, then ma-attach na yan. So, since wala dyan yung ko, pagka nilagay ko kasi to hindi siya mag-activate kasi nga, hindi sa akin tong itong pangalan nito, activation. Pagka sa inyo naman yan, mag-activate yan. So, dito tayo, kunwari saan ba yun? Bobot Scalper. Ito yun eh. Ang dami kong ginawa. Ito yun. Actually, iba lang yung pangalan dito pero yan. I-attach na natin ngayon, no? Attach to... Yan. Pagka in-attach mo, may lalabas na ganito. Okay? May common, allow algo trading, no? I-allow algo trading natin yan. So, ang gagawin nyo dito, yung setup, unang-unang ayusin natin is yung initial stop loss. Okay? Ano lang to? Sample lang to. Nakalagay. Baka iba yung lilitaw din sa inyo. Pero 0.5 masyadong mababa yan. Baka pagkabigay ng signal, pagka nagbigay ng buy signal, SL agad yan kasi 0.5 lang, no? Ang gagawin natin dito, kung ilan yung gusto ninyong SL. Halimbawa, all liquidity kayo, gusto ninyong itaya lahat ng liquidity ninyo, kunwari, 200, no? Lagay mo 200 dyan. As in, parang walang yan, parang walang liquidity, talagang ubusan ng lahi dyan, ubusan ng liquidity. Pero kung gusto mo lang itaya dyan is, kunwari, 200 yung 200 yung equity mo. Gusto mo lang itaya per trade, no? Per trade is like $30. Lagay mo $30. Mga tol, gold dito, no? Kasi yung gold, mabilis talagang tamaan yung mga SL, no? Again, ang EA nito ay hindi siya rich quick scheme. Hindi siya rich quick scheme na pagka nag-avail kayo, yayaman na kayo. Pwede pa rin kayo matalo dito. Walang perfect na EA, mga tol. Ito ay parang magiging lang natin to. Magiging robot as in automated na hindi na tayo talaga magti-TA, magbubukas ng chart. Meron na siyang sariling
sariling strategy, no, na for all these years na ginagamit namin ay effective naman sa manual. So ginawan lang natin ng system. Ngayon, magkano ba yung gusto mong lot, no? Ilan ba pagka magte-trade ka? Ako I suggest 1 lang. No, ngayon ito yung trailing niya. Ito yung mga trailing. Magi-start yan na mag-trail pagka $7 na yung profit mo. Pwede mong babaan to. Pwedeng halimbawa, sa $5 pa lang, magte-trail na siya. So magi-start na siya ng trailing. Ngayon nilalagay mo dito at siyempre 5 yung nilagay mo dito. No, pagka $5, magkano yung ite-trail ba niya? $5, magte-trail siya ng lock-in profit sa $5 is kunwari, ayan, 3. Tapos pag nag-6, $6, magte-trail siya ng 4. Kunwari, kung magkano yung gusto mo. Pagka 9 na yung income mo, or I mean pagka 7 na, pag 7, 5 naman yung ite-trail niya. No? The more na pataas yan, tinetrail niya yan. Kumbaga, yung SL mo napupunta na dun sa, dun sa panalo ka na. Okay? At ito, lock in at 5, yun, ito na siya. No? Ngayon, take profit, wala pa pala dito. Ano pa lang to? $10, no? Kunwari, saan na tayo dito? 7, no? Sa 8 ay ilalaki na niya sa 7. Pwedeng ganyan. Ngayon ito, wag nyo nang galawin to. Ito kasi yung setup natin, no? Pati to, pwede ninyong palitan ng 5 minutes, pero I suggest ako kasi scalping talaga 1 minute, no? Use confirmation, ito yung magko-confirm muna bago niya i-place yung order. Kasi pagka pinols mo to, as soon as nangyari na yung signal na sinasabi niya, automatic ipi-place na niya yung sell or buy or sell. No, dito magko-confirm muna ng kandila pagka naka-true yan. Ngayon MA1, ayan nyo lang yan. Gagawin yung basihan total, linear weighted, tama lang. Ngayon kung gusto ninyong naka-on yung buy, ayan, true. Tapos sell, true din. Parehong naka-on yung buy and sell ngayon mga tol. No? Kasi di natin ma-predict yung market structure. Minsan pababa yan. Pagka pababa, pwedeng sell lang yung i-on mo. Pwede naman na edit to pagka naka-attach na sa sa chart natin. Sa natin, sa account natin. So halimbawa, gusto mo lang talaga is buy. Ayun, false mo to. Itong sell, wala siyang sell. Hindi siya magti-trigger ng sell. Pero pagka buy and sell, sa ngayon kasi talagang akyat baba yung market, no? Dito tayo sa buy and sell, no? Tignan nyo muna. Ako personally, nasanay na ako, puro lang ako buy, tapos ubusan ng lahi. No? Pero wag nyong gayahin yon. Nasa preferences pa rin ninyo kung magkano yung gusto ninyong itaya per SL. Okay, ngayon minimum equity per slot. Ito yung hindi maintindihan ng iba. Halimbawa, nakaset to ng 333 by default, yung equity mo is lang, 200. Wala yung iti-trigger na order. Kasi, nag-i-stop to eh. Ito yung pang-stop natin sa pang-overtrade natin. Pag-overtrade, ayan. So, kung equity mo is 200, I suggest na ilagay mo dito is 150. No? Bakit 150, hindi 200? Para meron kang para may room pa rin. No? Kasi pagka ginawa mong ginawa mong saktong 200, no? Paano pagka gusto mong mag-order ng pansarili, like gusto mong mag-manual. Nag-order ka ng pansarili mo, nag-manual ka, nakaset 200. Yung manual mo na yun nabawasan, nabawasan ng $1. Di 199 na lang. Hindi na magti-trigger si EA. So I suggest yan. Tapos ito, yan nyo lang na naka-false. Unused in this logic but keep wala to. Okay? So, save natin to at yan, save nyo lang. Or kahit hindi na i-save, i-okay nyo lang. Yun na yun. Yun na yung magiging ninyo, magiging setup ninyo. Pwede ninyong i-save para next time na i-run ninyo, i-load nyo na lang. Okay? So, magsisend din ako ng preset na yung sa akin. No? Yung sa akin kasi is, anong tawag dito? Ubusan ng lahi. No? Okay? Ganun lang yung pagsiset. Okay nyo lang yan at nandito na yan sa account ninyo. Make sure na yung account ninyo is naka-blue to. Naka-blue pagka naka-gray yan. Halimbawa, nakita ninyo naka-gray. Ganito yan. Naka-gray, parang patay. Ayan, hindi siya gumagana niyan. Ang gagawin lang ninyo, nakikita ninyo to, itong algo trading. Click ninyo, dapat naka-play yon. Nakikita ninyo, ayan o. Naka-play. Pagka naka-red yan, naka-stop, naka-stop.
Wala tayong magagawa. So i-play lang natin. Ngayon mga tol, magpe-place lang na yan ng order pagka lumitaw yung signal natin, no? Which is yung MACD at saka yung MA. Tapos chine-check niya muna, i-confirm niya muna kung dapat ba yung signal na yon, no? Hindi siya basta-basta, uy, nag-cross na tong dalawang to, uy, na to. Place na tayo ng order unless tinurn off mo yung yung use confirmation. Okay? So ganyan lang siya mga tol. Again, no, wala tayong guaranteed kahit ano pang mga EA na lumabas sa market. Ito ay EA lang na pang-manage natin, no? Yung tipong hindi na tayo nagte-technical analysis at tamad na tayong i-check yung chart at ayaw nating nag-overtrade tayo. Hayaan nyo lang mag-run si EA. At wala tayong kiniklaim na yayaman kayo dito, pwede pa rin kayong matalo. Hindi natin control yung market. Yung ginawa natin is backtest, base yon sa nakaraang chart. Itong mga bagong chart na to, hindi natin alam kasi maraming news, maraming bali-balita na yung mga nagki-crypto nung bumagsak yung Bitcoin ay pumasok yung mga whale sa Forex at ang binanatan pa nila is yung gold. So hindi natin alam kung anong mangyayari sa market. Okay? So yun lang sa ngayon and thank you and God bless mga tol. See you sa susunod nating update tungkol sa bot na to.